So, katulad nito, di ba? Mactan-Dave TX, silo po. Katulad nito, mga kababayan, marami na po mga DDS na nagbabalak, no? Lahat po sila palpak. Ano nga ba, mga kababayan, yung binalak ng mga DDS na pumalpak sila? Katulad nito, kay Sara Duterte. Tignan mo, ano ang dinahilan ng ICC kung bakit hindi nakauwi si Digong? Dahil kay Sara. Sino ba ang putak ng putak? Anong nangyari? Anong consequences ng ginagawa niya? Si Sara po. Ang may kadahilanan kung bakit ang ICC nagdesisyon na hindi pa uwiin si Digong. Dahil po sa putak ng putak ni Sara. Hindi po siya nag-iisip. Ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon, nakikita ng tao, nakikita ng ICC. Tignan nyo, mga kababayan. The International Criminal Court has cited public statements made by Vice President Sara Duterte, and the Criminal Court has cited public statements. Wait lang mga kababayan. Saan ko may ads lang. Credit Kagame. Sino ba dapat? So, sino ang sisihin? Kung bakit hindi nakauwi si Digong? Try it now. Dahil po kay Sara. Pakinggan nyo Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release at iniutos ang patuloy nitong pagkakakulong. Sa desisyong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ngayong araw, iginiit ng hukuman na patuloy na may panganib na tumakas si Duterte kaya't kinakailangan manatili ito sa detention habang isinasagawa ang pre-trial proceedings at posibleng paglilitis. Ayon pa sa ICC, bilang dating Pangulo, nananatili umano si Duterte na may malawak na koneksyon sa politika, kabilang ang suporta mula sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng Kita ninyo? Isa sa rason na kung bakit hindi pinayagan ng ICC na makauwi si Digong dahil sa impluwensya ni Sara. Si Sara pa rin. Yun ang unang nirason. Hindi pinayagan ng ICC para makauwi si Digong dahil kahit wala na siya sa power, kahit nakakulong, ma-impluwensya pa rin kasi Vice President pa rin si Sara. Sunod, pangalawa. Upang siya ay makatakas. Dagdag ng korte, naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng mga umanong pagpatay at takang pagpatay na maaari umanong magresulta sa mahabang sentensya sakaling mapatunayang nagkasala. Kita ninyo, mga kababayan, ito pa. The International Criminal Court has cited public statements made by Vice President Sara Duterte and Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte as key factors in denying former President Rodrigo Duterte's request for temporary release. In its 20th... Diba? Kita ninyo, mga anak ni Digong ang nagpapahamak sa kanya. Isa na dyan yung mga niyaw-yaw ni Sara. Isa na dyan. Ito. Yun po mga naging pahayag ng Vice Presidente. So parang ngayon kalata-kalat sa social media, parang baka nakasama pa yung pang mga pronouncements. Maski naman nung mga time na yun talagang may mga nagke-question na parang dapat hindi ganun ka-vocal kasi it might affect kung ano man ang magiging desisyon. Diba? Sobrang vocal kasi. Sobrang ngaw-ngaw Diba? Tapos ngayon sisihin ninyo si Marcos na naman. Sisihin nyo ngayon, si PBBM na naman ang kadahilanan, binayaran ang ICC. Yan naman talagang papasok sa utak ng mga DDS. Binayaran ni Marcos ang ICC. Kaya ngayon, nandun sa Europe si Lisa Nag-aabot ng bayad sa ICC si Lisa. Yan na naman ang i-issue nila. Kaya si First Lady nasa Europe ngayon, 5 days na doon, kasi binayaran ni Lisa. Diba? Ganun na naman ang sabihin nila. Hindi nila iniisip sa sobrang dada ni Sara, sa sobrang kuda ni Sara, hindi niya iniisip na yung mga sinasabi niya, yun yung magpapaipit sa tatay niya. According nga dito sa mga reporter ng TV5, iwasan dapat yung mabukal. Diba? Ngawa kasi na ngawa. Kinidnap ang tatay ko. Wala silang awa. Tapos nagrally pa dun sa harap ng dahig. Sa tingin ninyo, yung mga taga-ICC, magiging mga piskal yan, magiging mga lawyer yan, magiging mga prosecutor yan, kung mga bobo yan,
kahit magbisaya ka dyan, naiintindihan nila kasi may translator. Diba? Ng ICC. At saka yung parang sinabi niya pa na uuwi niya sa Davao. Oo. Parang gusto Oo. sa Davao. Dapat kasi sa host country lang Yun. magsistay sana parang may balak. Correct. Puntang Davao. So, mabuti pa, kausapin natin. Yun pong nagsabi, actually hindi lang nagsabi. Diba? Meron siyang payo noon pa man dito sa Yes. kampo ng mga Duterte. Sinasabi niya na baka mag-backfire yung mga Sinabi niya yan ginagawa. dito, sa show show natin. Sinabi niya Oo. yan. So, mabuti na siya kausapin natin. Kasi parang yung sinabi niya, nagkatotoo tuloy. Let's welcome back sa ating programa si Ike. May nag-comment sa baba, si Arvin M. Tanong mo sa idol mo, maghihintay ako pagbibigti niya. Alam mo, sa totoo lang, Sir Arvin M, with all due respect sa'yo, kahit bobo ka na DDS, gusto kitang sagutin. Huwag mong bigyan ng priority yung pag-antay mo sa akin kung kailan ako magbigti. Ang bigyan mo ng priority kung kailan makauwi si Digong. Kasi hindi ko naman po sinabi doon na si Digong makauwi o sa hindi, magbigti ako. Klarong-klaro naman po sa sinabi ko. Maggigilit ako ng liig kung makauwi si Digong ng Pilipinas ng buhay. Yeah? Sa katapusan this year, 2025, kung makauwi, magigilit ako ng buhay. So ngayon, sir, kahit maghintay ka ng napakatagal kung kailan ako magilit, pauwiin mo muna si Digong. 'Di ba? Paano nga ako magbigti? Kung hindi pa nga siya nakauwi, ano ba yung hamon ko? Ano ba yung challenge ko? Ano ba yung hinamon ko sa inyo? Kung makauwi si Digong hanggang katapusan this year, sa taong ito, 2025, December 31, pag makauwi siya, magigilit ako. Ngayon, tapos mas marami pa yung days na pag-iintay mo sa akin magilit kaysa sa pag-antay mo kung kailan siya makauwi. DDS, napakasimple lang. Pauwiin nyo si Digong, magilit ako. Kung hindi nyo mapauwi, ba't ako magigilit? Diba? Alam nyo, minsan yung mga DDS, alam kong mahirap kayo paintindihin kasi yung mga bubo kayo. Paano ako magilit kung hindi pa nga nakauwi? Kaya kami, kung kayo naghintay sa akin kung kailan magilit, kami mas naghintay kami kung kailan uuwi. Diba? Anong daming naiyak? Putang ina, ikaw lang mag-isa dyan, tapos kami umiiyak. Diyos ko naman, Arvin M. Tignan mo, putol na nga yung apelido mo kasi pangit na naman yan, kaya pinutol mo. Arvin, Mango? Diyos mio, Marimar. Uuwi na daw bukas. Putang ina, uuwi bukas? Kakasabi lang dito sa balita, dahil sa kakakuda ni Sara na idol mong bobo, ang tatay niya ay hindi pinayagang umuwi kasi ang sabi niya, kinidnap daw ng ICC. Diba? ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Welcome Pakinggan back, Attorney ninyo. Conti. Good evening, attorney. Hello po. New season is live. May ads lang. Diyos ko, uuwi bukas. Paano kung uuwi patay na? Attorney Conti, nagkatotoo na, nag-backfire kasi hindi nag-ingat sa state. Sinabi niyo, mag-ingat sa mga statement. Hindi sila nag-ingat. So, ayan, Kita mo? na-consider tuloy talaga yung mga sinabi nila sa naging desisyon. Diba? Anong sabi ni Christina Conte? Dahan-dahan sa pagbintang sa ICC, kasi bakit? Baka babaliktad ang sinasabi ninyo. Ang sabi ninyo, kinidnap ang tatay nyo. Ang nangyari, yung ICC, kahit pa Englishin mo yan, Bisiyain mo yan, Chinesein mo yan, may mga translator yan. Kung ano man ang binitawang salita ni Sara Duterte sa mga rally niya sa iba't ibang lugar, malamang tututukan ng ICC yan. So ngayon, pag dumating ang panahon na mga ngailangan si Digong at ang abogado niyang si Paasaman or Hokman, ng interim release, ang sasabihin ng ICC, bibigyan kita ang interim release, tapos ipahiya ako ng anak mo sa buong mundo na kinidnap ka namin. So bakit ka namin pagbibigyan ng interim release? Inusgahan kami ng anak mo, kinalat niya sa lahat ng tao sa buong mundo, nag-iikot siya around the world.
at sinabi niyang kinidnap ang tatay niya ng ICC, do you think ang ICC patatawarin si Sara, patatawarin si Digong? So anong expect ninyo? Pauwiin si Digong? Idiin nila yan. Sa totoo lang, Arvin, kung meron kang asawa, tapos bubo ka rin naman, patayin mo na. Ngayon, pag pinatay mo yan at nakalaya ka, makakalaya si Digong. Pero kung hindi ka makalaya, alam mo na. Tapos ngayon, kung may asawa ka, tapos may anak ka, patayin mo na. Bakit? Dadami pa yan. Dadami pa kayong bobo. Diba? Kaya yun ang katotohanan. Nakita ninyo, dahil sa kabubuhan ng DDS na si Sara, ang tatay niya hindi na nakauwi. Dahil sa kakakuda niya, hindi siya nag-iisip, ang tatay niya hanggang ngayon naipit. Diba? Napakasimple lang. Bakit ako magilit nang hindi pa nakauwi yung aking hinamon? So kung makauwi man siya, magilit ako. Pero, makakauwi ba? Yun ang tanong. Diyos ko, putang ina, ayaw ko makipag-asawa sa bubo, Arvin. Lumayas, matulog ka ng maaga. Wag na, Diyos ko, mamaklaay ka palang, hayop ka, Bisaya to. Pag Bisaya pa naman, mahilig sa bakla. Tapos akala mo, ang gagwapo. Diyos ko, DDS lang ha. Oo isang punto yung wala silang GC, na iba-iba yung sinasabi nila. Ibang punto pa yung why did they speak at all? Malinaw na malinaw yan sa ICC na wag sanang pag-usapan yung mismong meat nung substansya ng mga kaganapan. Pwede kang mag-comment, pwede kang magsalita patungkol dun sa ano ba yung proseso. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, di ba abogado si Sara? Hindi ba niya alam sa batas na kapag ikaw ay nakakulong or ikaw ay inaristo, di ba ang sabi doon sa warrant, lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Kaya kung kaya mong mag-provide ng abogado, mag-provide ka. Kung hindi mo kaya, nandyan ang PAO. Ang gobyerno ang magpo-provide sa iyo. Kita mo, ang tatay niya under the hearing pa. Hindi pa tapos. Kuda sila ng kuda. Hindi nila iniisip na bawat sinasabi nila ay pwedeng gamitin yun ng ICC para madiin lalo ang tatay nila. Hindi ba nila alam yan? Na bago hulihin, di ba ang nakalagay doon? Ikaw, si Kev Garcia, binabasahan kita ng Miranda rights. Ang lahat ng sasabihin mo ay, wag ka na lang pong magsalita, makinig ka na lang sa babasahin namin na warrant of arrest. Di ba may ganyan? Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Kung hindi mo kayang mag-provide ng abogado, andyan ang PAO para bigyan ka ng abogado ng gobyerno. Sasalang ganito, sasalang ganyan. Yung tatay niya, under pa lang on hearing. Hindi pa po na husgahan. Hindi pa na convict. Under pa lang. So, daldal sila dito, daldal sila doon, kuda sila dito, kuda sila doon. Hindi nila iniisip na may complainant. Yung complainant, pwedeng kunin yun at ipasa sa ICC. Ngayon, yung ICC, pag-aralan yun kung totoo ba. So, ngayon, mapagtanto-tanto ng ICC, kami na nga yung nagligtas sa bayan ninyo, kami pa yung kidnapper. Ngayon, nung humiling ang magulang niya at ang abogado na palayain, nireject. Diba? Kasi kuda sila ng kuda. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, magaling na abogado si Koopman. Ma-appeal niya ang desisyon na yan ng ICC. Baka next week, ma-reverse interim release, gilit ka pa din. Alam mo, Bix Darapesa, paano mo nasabing magaling si Koopman? Nakantutan mo na ba siya? Vix Darapesa, paano ka nakakasiguro at nasabing magaling si Koopman? Nakakantutan mo na ba siya? Nakasama mo siya? Nag-date kayo dalawa? Nag-finifinger ka niya? Kasi ang tao, malalaman mo na magaling at mahusay yung nakakasama mo eh. So kung hindi mo nakasama at hindi mo nakaharap,
So, ibig sabihin, hula-hula mo lang yan. Bakit? Nakakantutan mo na ba si Kaufman? Finifinger ka na ba niya? Diba? O, ganyan dapat ang mga katanungan natin sa mga DDS. Kasi alam niyo yung mga DDS, ang galing gumawa ng kwento niyan. Yeah? Ang galing gumawa ng kwento niyan. Alam niyo ba, ang dami nilang pinakalat ngayon na si Digong daw nakauwi na ng Davao. Hindi nila iniisip na umuwi yun galing Maynila kasi bumaba na yung pagka-presidente kasi si Marcos na ang pumalit. Inuulit-ulit nila ang mga video. Kakadating lang ni Pangulong Duterte sa Davao. Kasama ang kanyang mga security. Ngayon, papaniwalaan nila, yes, nakauwi na si tatay. Praise the Lord, praise the Lord. Meron pa nga akong pinost sa Facebook eh. Oh, ito ba to? Itong babae na to, oh. Tignan nyo ha, mga kababayan. Meron akong pinost sa Facebook, o sa YouTube, sa community ko, na ang sabi niya, itong pangit na to na mukhang parot, yung peke ang ilong. Ang sabi niya, asaan na yung vlogger na magigilit? Nakauwi na si Tatay Digong. Putang ina. Pati ka ba naman lilinlangin mo yung tao? Kung gaano mo lilinlang yung sarili mo sa salamin ng paggawa ka ng ilong, lilinlangin mo din yung kapwa mo bubong DDS. Ito I will tell you frankly. Kung totoo mang nakauwi si Digong, do you think hindi yan ibablog ni Banat Bay? Do you think hindi yan ibablog ni Maharlika? Do you think hindi yan ibablog ni Sara at ni Harry Roque? Do you think hindi pupunta si Bongo, si Bato, si Panelo? Do you think walang media na sasalubong sa airport? Tapos lilinlangin ninyo, bobo na nga kayong mga DDS, kayo na nga lang, ang bobo sa Pilipinas, nagbububuhan pa kayo. Sa tingin niyo kung nakauwi si Digong, hindi yan i-content ni Banat Bay? Hindi ko yan i-content? Hindi yan i-content na mga kasamahan kong vloggers? Diba? Ang daming mga naniniwala, katulad nito, kung gaano kapangit yung mukha niya at panglilinlang niya sa salamin sa sarili niya, natangos yung ilong niya, kasi pinagawa niya, ganun din niya kung paano nilinlang ang mga kapwa niya, supporter na DDS. Diba? Kasi ito, nagbablog-blog to. Puhunan nito, kaya napunta sa Japan. Japayuki to eh. Kaya nasa Japan to. Kung gaano kapiki yung ilong niya, ganun din niya piniki ang mga bobong DDS na kasama niya. At mga viewers niya, kasi nagbablog-blog eh. Diba? Fake ang mukha, fake din ang content. Akala siguro nila, pag nakauwi si Digong, hindi ibabalita ng TV yan. Ang bubobo, di ba? Sa tingin ninyo kung makauwi si Digong, hindi yan ilalagay ng ICC sa kanilang page? Ilalagay yan. Nandyan ang media nakaabang. Di ba? Hindi na ako nagtaka kasi DDS nga naman. Ang mga DDS, literal po yan na bobo. Kung meron mang bobo sa buong mundo, nangunguna ang DDS. Tignan ninyo. Ulitin ko sinabi ko na sa inyo to noon, mga kababayan. Try nyo mag-post sa Facebook na nakauwi si Digong. Putang ina, yung comment niyan, tad-tad. Praise the Lord, nakauwi na si Digong. Salamat sa Panginoon, dininig na ang dasal namin. Salamat, Lord. Pasalamat kay sa Lord pagkatapos ni Digong pagmumurahin ang Lord. Stupid si Jesus. Diba? Kita nyo yan? Tapos magugulat kayo dito sa page ko. Pakita ko sa inyo yung page ko, ha? May mga nagko-comment dito, mga kababayan. Wait lang. Asaan ba yun? Ito pakita ko sa inyo yung page ko, mga kababayan. Para magulat kayo. Wait lang. Ito, may page ako dito. Ito yung page ko, mga kababayan. Meron pong mga message yan. Wait lang Mga nagko-comment dyan sa aking page. Ang sabi, kailan ka magigilit? Nakauwi na si Tatay Digong. Sir, kailan ka po magbigti? Alam mo, sa totoo lang, ang hirap po kasi sumagot ng kailan ako magbigti na nakauwi na si Digong. Ipakita ninyo na nakauwi na siya. Kasi kung kwento lang yan, walang kwenta, ba't ako magigilit? Alam mo, tanggapin nyo ng mga DDS, galit na galit kayo sa akin. Kasi ako lang yung nag-challenge. Lahat ng challenge ko, hindi pa pumalpak. Ito imagine ninyo mga DDS. Napakarami kong kaibigan
na mga OFW noon na DDS ngayon. Tinanong ko sila, sa post ko noong March, April ako nag-post, nagigilit ng leeg. Ang dami nila, tinag pa nila ako, kasi mga friend ko sila sa Facebook. Tinag pa nila ako. Nandyan si Jasmine Martino. Nandyan sino pa? Yung mga DDS vlogger, yung mga kaibigan ko sa Facebook, napakarami nila. Diyos ko. Yung mga Team Palaboy noon, kasi may mga grupo-grupo kami, nila BP Giant. Meron kasi kami mga vlog-vlog noon, na nasa Singapore kami. Napakarami po nila. Hahanapin daw nila ako pag nakauwi si Tatay Digong. Sabi ko, ang tatanda nyo na. Naniniwala pa rin kayo sa magic. Yan ang resulta sa kakapanood ninyo ng Encantadia. Diba? Ano akala nyo kay Digong may evictus? Na pag sinabi niyang, evictus! Lilipad siya? Try nyo mga kababayan, mag-post kayo na nakauwi si Digong. Putang ina, million views ninyo. Mark my word. Ganyan sila kabobo. Ang tatanda na nila, ang bubobo pa rin. Huwag kayong magalit sa akin mga kaibigan ko noon, na DDS ngayon, bobo talaga kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Kasi bakit? Saan kayo nakakita ng makakauwi pa yung nakapatay ng libo-libo? Subukan yung patayin yung pamilya ninyo kung makalaya kayo, makakauwi si Digong. Kung hindi kayo makalaya, walang Digong makauwi. Yung matanda nagnakaw ng mangga na kulong. Si Digong pa kaya? 30,000 ang pinatay? Crimes against humanity? Pag sinabing humanity, taong bayan, mga tao. Diba? Yun ngang nag-post ng headshot na kulong, post lang yun, hindi pa pinatay. Paano pa si Digong? Nag-utos na patayin. So do you think, ako allergy pa naman ako sa mga bobo kong friends. Yung mga bobo kong friend na DDS, huwag kayong magalit sa akin. Kasi totoo yan. Tapos parang ikokonsensya pa ako. Ang sabi pa sa akin, sayang, hinangaan pa naman sana kita. Sabi ko sa kanya, putang ina mo, hindi kawalan yung hanga mo sa akin kung bobo lang din naman ang hahanga sa akin. Sa'yo na yan, lunukin mo, isako mo, ibalot mo ng foil, imarinate mo para hindi mapunta sa akin. Diyos ko, nanghihinayang siya kasi bakit daw naging BBM ako at hindi daw ako nagdidiis. Putang ina, magsulo ka, magiging bobo, wag ka mandamay. Diba? Oo. Diba, Ma'am Arlene Morliano? Mga kaibigan ni Ma'am Arlene Morliano, mga kaibigan ko rin. Maraming DDS, di ba, Ma'am Arlene? Mga kaibigan ni Ma'am Rosana Ragudo. Diyos ko, tinatag pa ako sa mga post. Kent, kailan ka magilit? Sagot naman ako, kailan po ba makauwi yung tatay ninyong hindi nyo kamukha? Di ba, Ma'am Arlene, nakita mo ang daming tag sa akin? Kailan daw ako magilit? Sabi ko, ang simple lang naman yung sabi ko pag makauwi. So, hindi nakauwi, so walang magigilit. Bakit ba hindi nakauwi? Dahil kay Sarah. Di ba? Bakit? Sinabihan ba naman niya kidnapper ang ICC? Hindi pa nag-initan ngayon yung tatay niya. Diyos ko po, ang daming bobo. Hindi nila iniisip, sa tinagal-tagal kong naging vlogger, yung mga kasamahan kong vlogger, tad-tad na ng kaso, ako wala. Tapos ako pa yung sabihan, bobo. Yung mga kasamahan kong vlogger na tad-tad ng kaso, 2, 3, 4 yung kaso. Samantalang ako wala, tapos ako yung bobo. Di ba, kita nyo yan? Sad to say. Di ba, Ma'am Raida? Channel? Yung mga kasamahan ko, tad-tad ng kaso, 2, 3 kaso, may kaso sa ganito, may kaso sa ganyan. Tas ako wala, tas ako yung bobo? Ano yun? Yung may kaso, yung pa'y matalino? Then, tignan nyo ngayon kung nasaan sila. Nasa kangkungan sila.
Yung subscribers ko, nagpo 400,000 na. Yung mga kasamahan ko noon, nahihirapan mag 50,000. Kasi bobo nga. Diba? Yung subscribers ko, 308,000 na. Yung mga kasamahan ko na ang sabi, matatalino daw sila, putang ina, hindi pa umabot 50,000, naghihingalo pa nga sa views. Minsan yung views 2,000 lang. Minsan yung views 3,000 lang. Masaya na. Diba? Tapos ako yung bobo? My God. Yung mga kasamahan ko noon umaasa. Umaasa sa sponsor. Halos nagdadrama pinasok na ng initubig yung paa para mabigyan. Tapos kunwari, hinablutan, inisnatsan para mabigyan. Tapos uutangan dito, uutangan doon. Tapos ako ngayon, tignan nyo kung ilan yung napundar ko dahil sa pagsipag ko. Tapos ako pa yung bobo. My God. Kung ang mga DDS matatalino, bakit hindi nila napauwi yung tatay nila? Di ba, Ma'am Tiffany Blake? Sir Ver Villanueva? Kita nyo, andyan si Sir Ver Villanueva, katagal ko ng viewers yan. Tingnan mo si Sir Villanueva, Ver Villanueva. Panahon pa yan, nung 2019, viewers ko na yan. Alam niya kung paano umangat. Pero yung mga kasabayan ko, Sir Vel, anong nangyari? Kasi mga DDS sila, mga bobo sila. Hindi sila umangat. Kasi mas pinili nila, mas pinili nila ang sumuporta sa kawatan. Di ba? Di ba? So yun lang, mga kababayan, kita ninyo. Ang consequences sa paggagala ni Sarah, yun yung dahilan kung bakit hindi nakauwi ang tatay niya. Yan din yung dahilan kung bakit nakulong ang tatay niya. Ayaw ng tatay niya umuwi kasi nagsisik ng asylum sa China, pinauwi niya. Kasi ayaw daw masabihan na duwag sila. Pagdating sa NAIA, inaresto, hinatid sa dahig. Tapos ngayon, kahit nakailang interim release, hindi nakauwi dahil din sa katangahan niya, pinahamak niya ang tatay niya. Ayun, hindi pa rin nakauwi. Diba? Sino ba may dahilan kung bakit nakulong si Digong? Yung anak niya, pinauwi kasi para sabihin hindi duwag. Anong rason kung bakit hindi nakauwi si Digong? Yung anak niya, kasi sinabihan kinidnap. Kita nyo yan? Alam nyo na. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no? Hindi ko na po masyadong habaan yung ating live. 10:30 na po, no? Mag-ingat po tayo. Kaya, abangan po natin bukas, mga kababayan, yung rally na gaganapin. So yun lang. Maraming salamat po, mga kababayan. Yung mga strategy kasi nila, Ma'am Chichi Puriche, di ba? Kung Polonggis Iyotman, ayan, and kay Heidi, hello po. Ma'am Emiliana, Ma'am Aurora, Miyuki, ayan, Ma'am Raida, Jubilin Vergara, ayan, Buknoy TV, ayan, alam mo, sa totoo lang, Buknoy TV, kaya nandito ka. Bakit? Kasi wala kang views. Kaya ganyan naman talaga kapag mga DDS na naghihingalo sa views. Mang-aaway ng vloggers, ng admin, para patulan sila. Ito sa totoo lang. Buknoy TV. Hindi kita papatulan. Bakit? Tataas ping sub mo. Yun lang. Tsaka hindi ka papanuurin. Kasi kapag DDS vlogger ka, walang manonood sa'yo. Bakit? Walang makukuhang aral dyan. Puro kabubuhan lang, puro fake news lang ang ipapalabas niyan. Diyos ko, anong makukuha ninyong benefits dyan sa mga DDS vlogger? Influencer daw sila. Influencer kami, sabi nila. So anong influence na ibigay nyo kung puro fake news pinakita nyo? Nakauwi na daw si Digong. Addict daw si Marcos. Tapos pag ipahuli ka ng NBI ngayon, tanungin ka kung saan mo galing yung addict. Yeah?
Walang maipakita. Di ba, Ma'am Ana? Ma'am Ana Amador. Ayun, mega love shoutout, Ma'am Ana Amador. O, di ba? Nandyan si Ma'am Ana Amador. O, isa din yan sa sinakta nila kasi mga matatalino sila. O, asaan sila ngayon? Di ba, Ma'am Chichi Buriche? Ayun. Maraming salamat po, Ma'am, sa yung super sticker. Super chat. Thank you so much po, Ma'am. Ayan, si Ma'am Ana Amador. O, alam ni Ma'am Ana Amador kung paano siya babuyin pagkatapos niyang pakinabangan. Diba? Ngayon, yung mga nambababoy sa kanya, asaan? Nga. Puro paawa. Ayan. Walang mga views. Ayan. Walang mga kwenta. Ayan. Kasi mapagmataas. Pagkatapos kang pakinabangan, mumurahin ka, paiiyakin ka. Diba? Kasi yung mga DDS, kapag may pera ka, mabango ka sa kanila. Pag wala kang pera, ligwa ka. Ganun yan. So yun lang mga kababayan.